Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng unang Pedro 3:18. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:47. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Mga tugang marina aga po, sendo ka po, saldaw po, tabi kita ngunyan kan Biyernes, asin na pizza 19 na kita kan bulan kan September 2025. Mga tugang kaibaran to dyan sa Engineering Department si Sir Ariel Camaruti, asin man siyempre kaibaran taman si Sir Stephen Pabis. Mga tugang sa pangarang kan regular host kan programa, si Benji Rivera, kita po ang mag-iirbanan temporaryamente digdi po sa laog kan programa ng Radyo Banat. Ako po si Jonal Cuba, marahin na aga po sa tuyong mga parantabay. May kalakawan lang po si Benji, kaya kita po ang temporaryo mag-iirbanan na mga tugang. Bueno, digdi po sa laog kan Siyudad Canaga, siribot-sibot sa tuyong mga kababayan, kadakol po ni na tao, lauman na po mga tugang pagkakaigwa po ni na gurumok nabulos ka na trapiko. Duman po sa mga ararayong mga lugar, mapasiriring digdi sa laog ka na Siyudad Canaga, magbalon lang po tabi. Sobrang pasensya talaga pong grabe ang traffic digdi po sa laog ka na Siyudad Canaga. May ginigibo po niya ng military street parade competition na mga tugang sa laog ka na siyudad. Kaya grabe ang traffic, saraduan ang nagkapirang mga mayor na mga tinampo digdi po sa laog ka na siyudad. And aram ko si mga madaralan sa parte ka na parada, si mga auto, si mga bihikulo, mga tugang na nagbabiyay sa inyong mga lugar, pasiring digdi po sa laog ka na Siyudad Canaga, mga public utility vehicle, jeepney man yan o bus, iyan po kadaklan mga arkilado. Kulang ang bihikulo mo yan. Ang paguna ko nga ni, kasabago niya ako, maayo nag-aagi ng bihikulo, puro panunin mga estudyante, tabi Sir Ayi, Sir Tipin, niya ako, baka mauri ako. Sabi ko, paringan ni Taday. Nakalampas ba itong sarong bus, nilamag ko. Pero niya ako, inihiling-hiling ko kaya, niya ako, kung latong ko pa si iba na mag-agi, baka niya ako, mayo ako masakayan. Depende niya akong kuya naman. So, iyan na mga tugang. Ano po, mayo mo niyan haros, dahil taman mababasol. Ano po, tan mga eskwelahan, kaya mga public and private school, mayo man yan mga sadiri po nin mga pinagapo ditong school bus. Ano, mayo man yan busayi nin sadiri, kaya nag-arar kila itong mga eskwelahan nin mga jeepney, mga bus. Si dyan sa Rinconada area, arkilado itong mga bus, mga tugang, si mga jeepney. Ano, dyan man sa iyo man dyan sa nagkapirang mga lugar sa First District na probinsya ka na Camarines Sur. Kaya kung mahalat ka ngunyan, si iba, dati-dati, dakol ang nag-aaginin na bihikulo, masabi ko mo, ano tama yung nag-aagin ng bihikulo, ano taparano, iyan po kaya ararkilado, ano, kan mga eskwelahan tayo itong mga mapartisipar sa parada digdi po sa laog ka na Siyudad ka na naga. Dapat nag-aamay ka mo. Ako nga niya, nag-aamay mga tugang, madali pang yung balunadan. Ano? So, sarong bisis, sarong taon man lang yan. So, ingat-ingat na lang po. Digdi po sa laog ka naga,
na duman sa mga kababayan ta na nagdadaralan ni na parada. Kung may mga dara ka mo ni na bag, iyan da taga matunin doan bag ta may mga kawatan digdi. Kadakol po digdi ni na mga mandurugas na mga import bako man yan ani ba kayan bako man yan mga taga-naga nagdarayo digdi sa laog ka na siyudad Kanaga nakikisusuan sa tao tangani sa nang gibuhon ana panda iikit pang isnats kaya kung may mga dara ka mo ni na bag iling-ilingon nindo ang mga bag nindo tabaka sikataid nindo luway-luway na po yan na pinaga-ooperate luway-luway na madukutan ka mo dyan si mga nagbubugtak nin pitaka sa likod si mga lalaki taga-reparuaan na sa indong kataid pagkatapos sa indong pitaka tabaka mabiktima po yan pagpuli nindo na kamong pamasahi o maayo na kamong pangudto kung na madalan kamo gusto nindong abuton na tapuson na parada digdi po sa laog ka na siyudad ka na naga kadakol-dakol na mga nagpartisipar po sa parada pinagapuunan yan eksakto alas 7 na pagkaaga nagapuon po ana parada digdi sa laog ka na siyudad ka na naga kaya si mga kababayan ta si mga dayo madala ni na parada mainit po ang kamugtakan kan panahon digdi po sa laog ka na siyudad ka na naga magdara ka munin na mga pamandong asin day malingaw magdara nin tubig magdara nin tubig at kung mapa kamo igwala man kamong taga inom-inom mo na tubig importante po yan duman sa mga kababayan ta nayaon po digdi sa laog ka na siyudad ka na naga nagdadalan kaniyo pong parada sa Plaza Quezon mayo po dyan dahil dyan gigibo nitong reviewing stand at dahil po nangyari dahil natapos pinagaba kaya baga ni Nelson Ligacion itong stage dyan binago binago itong stage sabi pati kan sarong taon pagkatapos tulos kasi parada nagkapirang aldaw pagkatapos kasi parada ginaba tulos si stage tan sabi iyahabol gagamiton da ngunyan ngunyan na aldaw sa okasyon ka na parada pero daiman po nangyari daiman natapos ang rason baga kan kontratista ang rason kan DPWH nagparauran kaya ngaya kaya naabala saka tinutubig ngayon ang lugar dyan po sa may Plaza Quezon kan siyudad kan na naga kaya ang reviewing stand ngunyan duman po sa mga kababayan ta dyan po sa lugar kan Plaza 15 Martires Plaza 15 Martires day ko pati nahiling dyan ako nakakapasyar sa sentro tama traffic grabe na traffic sa sentro day ko nahiling itong mapadapit sa pinagibong stage. So iyan tinawan talang ni na atensyon ngunyan talagang siribot-sibot digdi po sa laog ka na siyudad Kanaga. Dahil man po kamo gabos mababantayan kan mga miyembros kan na Philippine National Police. Although lampas 3,000 na mga pulis anyaon po digdi sa laog ka na siyudad Kanaga inilatag plus yaon pa itong grupo kan Philippine Army katabang pa dyan ang mga barangay tanod siniba pa mga volunteers pero sa kadakulan po ni na tao na yaon digdi nagdadalan kaniyong parada mga tugang day man talaga kamo maatindiran kayan kaya kamo na lang mismo mag-ingat kung may mga kaibanan kamong mga aki si mga aki nindo dapat igwa po nin ID na surusulot yaon si pangarang kasi aki nindo pagkatapos si contact number takon sa kakahiling nindo kan na parada nabutasan nindo si aki patapos si aki man nagparalakaw-lakaw pag pag naguuka na si aki na wara na si ina sa kasi ama nawara si ama sa kasi ina yaon si aki partner kapot-kapot kan mga autoridad kung naguuka na di madali na maaraman si pangaran pagkatapos itong contact number di maapudan kamo kan
mga autoridad ta. So yan ang dapat pagirumdum lang yan ha. Duman sa mga kababayan ta, digdi po sa laog ka na siyudad Kanaga. Anda parada puon dyan sa may lugar sa may lugar kan Panganiban Drive. Si mga taga dyan sa Isarog, si mga yaon dyan sa Isarog partner, iguananin mga salming. Iguana itong antipara, iguanang sunglass mga tugang nagbakal, nagpasiriguro itong mga taga dyan sa parte kan Isarog inipating taga dyan sa parte kan Isarog, perming atom-atom kayan, itong mga lungligid partner, itong mga lungligid, itong mga nakaparaldang mga meteorites, ano man daw ang mga lalaki partner, mga paradalan, kadaklan na kinukuinin dito mga meteorites, ano man daw yan, ano man daw yan taarog kayan, nagbabarakal pati inin mga sunglasses, nagbabarakal partner, Ray-Ban, itong taga Isarog, nagkuha pati ning nagkuha pati ning tukawan. Yan mga tugang, pinagtawan talang ni na atensyon. Oy, dumampalan sa mga kababayan ta, sa mga kababayan ta, mayo na po nin signal. Pinutol na si signal kan cellphone. Kaya alas 6 pa lang po putol na si signal po kan cellphone. Mayo po nin day ka pwede makaapo, day ka pwede makachat, mga tugang. Kami nga ni digdi apektado man kaya ni si mga pagiriba mi de nakabareta mga tugang ninuli po kan na amay pa pinagaputol na si signal kan cellphone po mga tugang, kaya pati ang mga taga media apektado, si mga makurober diyan apektado man, si mga mayo nin over nadepende sana sa cellphone, so apektado man mga tugang. Iniyo po kaya sabi por seguridad tabaka digdi po da mga tugang mag-atake ang mga terorista, pero sa pagmati ko tranquilo man baga digdi sa laog kan na siyudad Naga, kan mga panahon nga ni day man nag-aarog kayan bako man naarog ka ni karibok digdi po sa parte mismo kan na siyudad Naga, kaya lang mayo kita maginibo, ninuli po ta iyan na kagustuhan na putulon go na temporaryamente na signal, kaya mayo kita nin signal nin cellphone mo niyan, day kita makakontak mga tugang, day maka report an sa tuyo mga pagiriba. Pero si Yitbo, sabi ni Yitbo, ma-report ako, gagamiton ko ang mikropono, yaon ang mikropono, sabi ni Yitbo, gagamiton ko ang mikropono, ma-report ako. Kaya sige, kaya duman sa mga kababayan ta, pasensya na po sa mga naghahanap, anong ita maayo ning signal, iyan po kaya mga tugang for security reason man, bayaan ta niyan, ang kawaran ni na signal ka na cellphone partner, sagkod nang day natatapos ang parada. Kung matapos ang parada partner alas 6 nin banggi, saka lang magkakaigo ng signal ang cellphone. Pero ito mga outside Naga City mga tugang, arog ka na banwaan ka na pili, makontak ka sa pili, pwede ka makaapod. Kung duman man lang ka kontak sa pili, pwede yan sa ibang lugar, ali ka sa pili, kukontakon mo na Milaor, pwede ka makakontak ka yan. Pero kung digdi ka maapod sa Naga, day ka makakaapod, day ka makakaapod digdi po sa parte mismo ka na siyudad ka na Naga. Mayo na po ni signal. Kasubago pa, si Yitbo nga ni, nagpaparagpadag kasubago, anong nangyayari? Tangaya, mapaabot ako kang report ko, inalianin doon ng signal. Kaya
gabos na mga taga-radyo ngunyan, problemado mga tugang. Bako man lang kami, gabos na mga taga-radyo, digdi po sa Laog kan Naga, problemado, tamayo nin signal. Kunta na pwede man kuta na ang radyo partner, hagad lang kang NTC, agad lang kang Naga, kunong ko daw ngayon si mga pangarang kan mga taga-media, tanganing ang mga taga-media ngayon, importante yun yan pagpaabot din mga barita ngayon, para ngayon, dire-diretsuan na report. Araw ko ta na kaya, pwede man yan busay, pwede man garo yan kukunong kan City Hall, tapos ipapakiulay sa NTC na iningantig, di mo ni purutulan ni na signal, ta ini mga taga-radyo ni, di man ni magibunin na pangti-terorista digdi sa party list mo kan Siyudad Kinaga. Mga taga-media iyan, importante sa indang komunikasyon, importante ang sa mga report. Kaya pasensya na mga tugang maski sa ibang lugar, dahil kami pwede makaapod digdi sa Siyudad Kinaga, yaong kami, dahil may pwedeng apudan ang Pulis Milaor, dahil may pwedeng apudan ang Pulis Pili, Pulis Kanakman, dyan sa indong mga lugar, dahil kami pwede makaapod, tamayo ng signal, nakadamay kami, duman sa mga kababayan tao. Ayan po, taon talang nin doon, baka si iba, pag-abot digdi mga las, yaong pa sa sindang mga lugar, outside Naga City, mga tugang, matravel pa lang, pasiring po digdi sa Laog kan na Siyudad Kinaga. Anong ita, pag-abot digdi sa Naga, anong ita maayo kita ning signal digdi? Kaso bago ngayon, duman sa pinag-alian ta, igwa ngayon, sa boundary ngayon, igwa. Duman po kaya, luwas na to kan Naga. Sakop po kan mayo ni na signal mga tugang, iyo po na Siyudad kana Naga. An kana man igwa, an kamaligan igwa ning signal dyan, an parte ka na Bumbun, Pili, Milaor, Minalabak, iba pa, apuera lang po digdi sa Laog kana Siyudad Kinaga. So iyan pinag-aabiso mi para po sa mga kababayan tatanganing day na kamo mga last and day kamo magmuruda. Taba kapag amot din digdi, ay na ngaya, importante ngayong maray. Si hanapon ko ngayon, naghahalat to sa araw kaning lugar. O dahil niya makukontak mga tugang. Dahil niya makukontak itong naghahalat sa iya, kung saan na mag-uurulay, tamayo po nina signal. So iyo po yan dahil maanggot. Ngunyan lang po yan ay sa aga pa iyo pa. Sa aga pa busay. Sa aga iyo pa. Pero at yan, pagkatapos kan parada, balik na ang signal mga tugang. Sa aga, alas 12, mayo na naman yung signal. Mayo na naman yung signal cellphone, aga igwa. Bueno, mga tugang, padagos-dagos kita, digdi po sa Laog kan na sa tuyang pong programa. Duman sa mga kababayan ta. Mga tugang, linaw na, ni Governor Elry Villafuerte kung saan mapapaduman. Ito po mga tugang na uutangon kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na 3.5 billion pesos. Ini kayang 3.5 billion pesos sa mga tugang. Approve ini kan na sanggunian na panlalawigan kan Camarines Sur. And iniyo po mga tugang, ining sanggunian panlalawigan, nagkaigwanin na committee hearing, nagkaigwa ka na inaprobaran sa plenary sa sindang regular session na tinatawanin din autorisasyon si Governor Elry Villafuerte ka na probinsya kan Camarines Sur na makapag-utang ng 3.5 billion pesos. Iniyo po kayang-kaya ka na probinsya kan Camarines Sur na bayadan. Tan offer nga ni ka na mga bangko 10 billion pesos ang pwedeng utangon kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Kaya lang daiman sinagad itong offer na 10.5 o 10 billion pesos. Digdi inabot sana sa 3.5 billion. Iniyo po gagaramiton para duman sa mga programa na itinutulod po kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. May mga kritiko kaya kan administrasyon kan probinsya ni Camarines Sur na digdi po
kung naggaganan siya ngaya ang probinsya kan Camarines Sur, tanong ngaya ta kinakaipuan magutang. Ano po? Totoo na nangangaipo o totoo po na nanggagana, naggaganan siya ang gobyerno provincial kan Camarines Sur, may kwarta, pero mas kinakaipuan po tanganing itong gabos na mga programa kan gobyerno provincial kan Camarines Sur matapos-tapos, kaya digdi po ninulita hababaan na budget kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, kinakaipuan po na mag-utang. Kinakaipuan na mag-utang. Sala itong mga pahayag kan ibang mga kritiko kan na administrasyon digdi po sa probinsya, sala si mga pahayag ninda mga tugang na dai nag-agi sa deliberasyon iniyo pong pag-utang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sala po yan. Idigdi po, bago mo aaprobaran ang pag-utang, uuutangon kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, hihiling-ilingon go na yan. Kung may kakayahan, inihiling po yan kan sanggunian, tabako maning mga luko-lukoan na mga miyembros kan konsiho, kan sanggunian panlalawigan kan na probinsya kan Camarines Sur, na ma-approve po basta-basta kaniyo pong uutangon, na daikaya kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na magbayad. Bako man yan na mga luko-luko, iniyo pong mga tugang yato dyan sa sangguniang panlalawigan, mga mauutak yan. Daiman ninda ikakaag sa kompromiso ang probinsya kan na Camarines Sur, mga tugang. So, inadalan, ngaya kaya ta na magbayad. Takad to, kung magigirumduman ta, and gobyerno provincial kan Camarines Sur nag-utang naman in 2 billion pesos sa pagpapatindog mga tugang kan call center, pagpapatindog kan CWC, pero nabayadan sa laog nin na tulong taon, nabayadan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Kaya digdi ang mga bangko may tiwala sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur na kayang-kayang bayadan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang pinag-o-offer nindang pwedeng utangon. Kaya nga ni kadakol na mga bangko ang nag-o-offer digdi po mga tugang sa parte mismo kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur na mag-utang. O udi po ngaya, mautang po ngaya, kamuudi po ngaya, offer me. Nag-offer ang Land Bank, nag-offer ang DBP, nag-offer po mga tugang ang Veterans Bank, asin iba pang mga darakulang mga bangko, digdi po sa laog ka na sa tuyang lugar. Kaya lang, mga tugang, ang iba, aralang kawon na ang porsyento, so naganap ang probinsya kan Camarines Sur naman sa mga nag-offer nin mga bangko, inanap ka na probinsya kan Camarines Sur kung arin ang may pinakahababang interest. So dumanda mga tugang, inadalan kan komitiba, kayang-kaya ngaya ini, nabayadan mga tugang, so inadalan kan komite, ngaya sa inyo mapapaduman, iniyo po ngaya sa inyo babaraga bangaon na proyekto, programa, iniyo pong nasambit ng uutangon. Taday man pwedeng basta-basta ka mautang na mayo kanin bubugtakan na proyekto. Dahil man yan na magugustuhan na sanggunian na panlalawigan. So inaradalan. And digdi pagkatapos kan pag-adal kan na committee, inaprobaran kan na committee ba mga tugang, sa Committee on Appropriation, Finance and Appropriation na ang chairman kayan, iyo po mga tugang, iniyong isa yan, ang chairman, si Bukal Warren Sr. So inaradalan ninda mga tugang, and naaprobaran sa committee, digdi po inilaog sa plenaryo, duman sa regular session kan sanggunian na panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur. So nilaog duman and pinaghimay-himay
pinaghimay-himay itong ordinansa, ito pong inaprobaran kan Finance and Appropriation Committee, pigsaro-saro ito. Nagkaigwa po ni na deliberasyon, duman, nagkaigwa ni mga kaputan, deliberasyon sa parte mismo kan mga miyembros kan sanggunian na panlalawigan. Bako na lang komite ha. Bako na lang itong mga miyembros kan komite ang nag-aadal, kundi itong bilog na miyembros kan sanggunian panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur. So patapos na adalan ninda, matapos na adalan ninda, digdi po mga tugang inaprobaran. Inaprobaran. Kaya sala itong pahayag na digdi nga, daiman niya nagkaigwanin na pag-aadal, daiman niya nagkaigwanin na debate sa laog mismo kan na sanggunian na panlalawigan. Mapadapit niya yan kan nasambit ng bagay. So, sala po to, mga tugang na dain na ibaling niya sa agenda kan pag-uurulay sa sesyon. Paano na aprobaran? Anapot yan, paano na aprobaran kan sanggunian panlalawigan kung dai nag-agi sa kung mayo sa agenda? Bako man yan araw kayo nga kaluya ang mga miyembros kan na sanggunian panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur na ma-approve sindanin sa rong ordinansa na mayo po sa agenda. Bako man yan araw kayan. Kaya sala po to, itong mga pahayag ka nagkapirang mga kritiko, mga kalaban ka na administrasyon. Basta-basta naman lang kaya digdi mga tugang, basta-basta na lang may ingalangala, iniyo pong mga kalaban ka na administrasyon ka na probinsya ka na Camarines Sur, igwa lang na ipaluwas, igwa lang na maisabi, pero sarala mga tugang. Ang sarong bagay, mga tugang, lalong-lalo na kung mautang, iniyo po aadalan, aadalan po kan sanggunian na panlalawigan, kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya nga nagkaigwa ni na pag-aadal sa komitiba and kan maaprobaran sa laog kan komitiba, inilaog sa plenary session, and ang gabos ng mga miyembros kan konseyo, mga tugang, ang gabos na miyembros kan sangguniang panlalawigan, gabusinda nagpartisipar, apuera na lang kadtong oposisyon. Si mga yaon sa oposisyon, dahil man talaga nagpartisipar, digdi po sa ginibong deliberasyon, mga tugang, kaan na sanggunian na panlalawigan kan na probinsya kan Camarines Sur, taan na perming yaon sa isip ninda, kontrahon po ang mga progreso, mga programa, mga proyekto, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na itinutulod po ni Governor Elre Villapuerte, mga tugang. Gusto ninda pagparakontrahon, pagkatapos pag hinapot ang mga ini, masabi daiman niya ko nagkukontra kan progreso. Daiman niya ko nagkukontra kan progreso. Kuta na nga ikinag sa agenda. Yaon yan mga tugang sa agenda. Tadaiman pwedeng ang sarong ordinansa makakalusot na dai inagi sa deliberasyon asin dai nagkaigwanin agenda dai inurulayan sa parte mismo kan sesyon regular kan sanggunian panlalawigan, sanggunian panglunsod o maging sa parte kan sanggunian na bayan. Dai po yan pwede. Kaya digdingon yan, pinagpaliwanag na ni Gobernador Elre Villapuerte pigpa para question bagayan. Ka nagkapira. Anong ita mautang? Siyempre mga tugang, may mga programa, ansi isay man, na LGU, tinutugutan na mag-utang. Maski nga ni ang gobyerno nasyonal, ang gobyerno nasyonal nag-uutang baga mga tugang, para itulod sa mga marayrahay, mga magagayo na mga proyekto. Ini yung inuutang, itutulod ini para sa development, sa mga maraya na mga proyekto digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, mga tugang. Lalong-lalo na digdi po sa programa sa salud. Nahihiling ba ganyato ang programa sa salud, mga tugang? Maray
ang mga programa na pinagatutulo digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ili nga, iniyo pong ginigibong urual daw na pagsungko kan medical health ban, iniyo pong ginigibong urual daw na medical mission dyan po sa party mismo kan mga burbanwaan, digdi po sa mga burbarangay, kan na probinsya kan Camarines Sur, maribag ang mga tugang na programa. Ano po? Dati-dati, mahayo kayan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, and daiyan nagigibong ani kan ibang mga probinsya. Sa intirong Pilipinas mga tugang. Sulaminti lang po ang nagigibo kayan daily an operation na kung sa inrayaon duman sa mga barabarangay, yaon sa mga barabanwaan, nahihiling, may mga doktor, may mga nurses, may mga bulong, may mga check-up, may mga laboratory, mga tugang sulaminti yan, digdi po sa laokan probinsya kan Camarines Sur, mahayo man kayan sa ibang mga probinsya, tadai maninda kaya, mahayo man kayan, kaya nga ni, pag nagdidigdi po ang ibang mga congressman, mga legislador, maging mga opisyalis kan ibang probinsya, magayon nga ang programa sa probinsya kan Camarines Sur, sana nga, sana igwaman nga kami, duman sa parte mismo kan na samuyang lugar. Sana madaraman, may implementar man yan arog kani na mga programa na nahihiling digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Orgulyo, sindangani mga tugang, inuorgulyo ninda ang mga programa digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Alagad, siya unlugo digdi mga tugang, palibasa aranggut, kalaban, paribasa mga tugang igwanin mga personal na mga motibo, pig pa para question, pig para raot, iniyo pong mga programa digdi po sa laog kan na probinsya. Nagrahi-rahi na po mga tugang mga programa, nahihiling ka na tao yaon na progreso. Isipon mo yan, ang probinsya kan Camarines Sur, sa paagi po kan mga programa na pinagatulod, kaniyo pong mga Villapuerte, naging maray sidalagan kan probinsya kan Camarines Sur. Nabisto po ang probinsya kan Camarines Sur sa intirong Pilipinas asin sa ibang kinaban, sa ibang parte kan kinaban. Mga tugang, nabisto ang probinsya kan Camarines Sur. Ninuli po kan maray na mga pagpapadalagan kan mga Villapuerte. And bako lang yan, salado kan edukasyon na maihiling mo, and parte mismo kan na CHED, and parte mismo kan na Department of Education, ano ang mga sabi? Pag nagdigdi, ang commissioner kan na CHED, nasabi, maray ang programa pagabot po sa lado kan edukasyon, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Pag nagdigdi po ang secretary kan the Department of Education, asin ang regional director, saludo nga kami sa programa pagabot sa lado kan edukasyon, digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ninhuli nga kan mga programa sa lado kan edukasyon, dakula ngayong tabang sa samuyang departamento sa edukasyon, asin sa CHED, mga ginigibong ngayong mga lakdang kan probinsya kan Camarines Sur para sa lado kan edukasyon kana mga kaakian. Orog na nga ang pagpapatindog ni na mga eskwelahan, mga community college. Taaram taman lang nga na digdi po ang pagpapaklase talagang dipisil. Alagad sa tabang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa mga programa kami nga saludo ninhulita dakulang tabang ini para makanood asin makatapos an sa tuya pong mga kababayan. Iyo baga, dakulang tabang man talaga mga tugang. Pagabot sa trabaho, dakulan natatabangan ng trabaho kan gobyerno provincial kan Camarines Sur.
Kundi di man yan sinasarabi kaniyong mga kritiko kan administrasyon. Taaram ninda, pag sinabi ninda, iniyo pong mga bagay-bagay na ini mga programang ini, na nakakatabang sa parte kan mga namamanuan, gaba sinda, mauntol yan sa sainda mga tugang. Ano po, mabalik yan sa sainda. Ano po, and pag sinabi ninda, ang katutuanan, kan mga programa na magagayon digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, mayo na sinda. Dai na sinda pag-uurulayan. And dyan po, dai na sinda makakakuanin suporta duman sa mga nagaanduyog man sa sainda. Ano po? Uumawon na ninda eh. Dai ninda maako-ako yan. Dai ninda pwedeng isabi iyan sa publiko mga tugang. Tinatago yan kan mga kritiko kan administrasyon digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ngunyan, pinagpaparahapot ninda sa inyo mapapadalagan, ano uutangon? Simbag na mga tugang ni Governor Elry Villaforte. So, sabi ni Governor Elry Villaforte, iniyo po mapapadalagan para po lalo na maserbihan, lalo na mapadakula ang serbisyo sa salud ka na sa tuyang mga kababayan. Isipon mo ang salud sa ka nakahiling na digdi po libre na sa parte ka na probinsya ka na Camarines Sur ang dialysis center. Pag mapadialysis ka, mga tugang libre na sa ka nakahiling ken. Sa ibang mga lugar maayo man kaya sa ibang mga lugar maayo man, pero digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur iguana. Dyan po sa may lugar ka na banwaan ka na Sipukot, magkakaigwa pa ngunyan anda tatawanin doon dyan sa Pamplona and Libmanan. Gabus na mga banwaan digdi po sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur, luluway-luwayan yan. Nabugtakan po kaniyo pong mga dialysis center. Dai man yan bibiglaon, nasasarabay sa bayo na mga tugang. Dahil man yan magkakasarabay-sabay na ang gabos na banwaan, mabubugtakan mo tulos kayan. Takon na bubugtakan mo tulos kayan, ubos yan ang napundo kayan, mayo na nin ibang dudumanan nin na proyekto. Dapat digdi, kuni ka leader, babarang mangaon mo man talaga ang sintimos ka na probinsya na iatod mo sa imo mga programa. Yaon dyan na infrastructure, edukasyon, okay na kay po niya na tawan na nin pundo. O dakulang bagay-bagayan, ang dialysis center, ang pagpapadialysis pirana, ang kada sisyon na mga tugang, ribo ang pinag-uurulayan dyan, bako mampung gatos-gatos lang. Bako lang yung 500 pesos ang bayad sa pagpapadialysis. Sarong sisyon na mga tugang, sa dialysis, pag mapadialysis ka, iyan po, ribo tulos ang pinag-uurulayan dyan. Digdi libre na libre na, mga tugang. Kaya nga ni, mas pang dadaraw niyan, dadagdagan pa yan, mga tugang, sa paagi, kaniyo pong pagbugtak sa mga burbanwaan. O kung mayo kaning budget, paano mo yan magigibo? Siyempre, aram kan kabus na kaya man na bayadan ka na probinsya, mautang. Mautang kita nganing madagdagan. Mga nasambit ng mga ikipahi, nasambit ng center, ngani na itong iba man ng mga lugar, dahil na magparapasiring sa naga, dahil na magpara-problema pa. Sa Sipukot, pirang session na yaon dyan, MWF, gigibo na po mga tugang na daily. Di dakol na bibenepisyaran. Dakol na nakakalibre na mga pasyente na nagpapadialysis. Dahil na sinda na mong problema kung sa insindang makuanin renebong kwarta para sa na ibayad sa saro sa ng sesyon. Tabako lang yan sa raruan na sesyon. Pag mapadialysis ka, iyan na mga tugang kakaagyan, lilista yan, sinasabihan ka na, sa aga, mapadialysis ka, sa otro simana, mapadialysis ka na naman,
iyan na sistema bako man niya na sararuan sana. Kaya digdi po si mga naghapot kung sain nilinaw na ni Governor El Villafuerte kan iniyo po magpaapod ni sarong pagtitiripon duman po sa Kapitolyo Provincial kan na Camarines Sur mga tugang. Kan magpaabot ni pahayag nahapot kan mga miyembros kan media iniyo pong si Governor El Villafuerte and piga paliwanag maringi ken simbagon tasigi man lang nga hapot aram naman nga ninda na digdi po inaragian na sa partibismo kana sisyon tinukar na bagay na yan taday man niya naapurbaran ka na sanggunian na panlalawigan kung itong uutangon kung sain mapapaduman kung mayo ninda dudumanan ng mga proyekto day man magugusto kayan ang sanggunian na lalawigan na iyan po aprobaran o yago na si pahayag ni Governor El Villafuerte iyan sa interview yan kan mga miyembros kan na media mga tugang uya si paglilinaw ni Governor sabi ng ating Pangulo sa SONA na umpisa raw this year magiging zero balance billing na ang mga ospital. Mahigit 6 na taon na ginagawa ng CAPSUR yan. Pumunta ka sa ospital, walang binabayaran. Hindi lang walang binabayaran, may doktor pa. Hindi lang sa ospital, pa-x-ray ka, mobile van, 3.5 yun, libre. Ultrasound, may bayad yan. CT scan, may bayad sa iba. Sa CAPSUR, libre ang ultrasound, CT scan, laboratory, dental, eye check-up, mammogram. Pagkatapos naman, may libre pang gamot. So, sana ibalita naman yan kasi habang ang national government, sinasabi nila na mag-uumpisa na sila, nag-uumpisa pa lang sila, matagal na po natin ginagawa. So yan, isang gagawin natin, help sa loan, no? Then pangalawa, gagawa tayo ng mas marami pang community college. May mga tulay, kalsada tayong gagawin sa mga area na nangangailangan. Gagawa tayo ng mga tourism program dahil pag may turismo, may hanap buhay, may oportunidad. So may health, may infrastructure, may education, may tourism. Abangan na lang, alam nyo, nung pag-upo ko ng 2004, umutang kami ng 2005. Mga almost 2 billion. Ganon din ang sinabi, yung komentarista pa nga dyan, bakit raw ako gumagawa ng CWC na marami naman raw lake. May lake ba to raw? May lake Buhi. Bakit naman raw hindi ko ilagay ito yung CWC? Ano nangyari? CWC nakilala sa buong mundo. 2008, number 1 tourist nation, 2010. Ngayon wala na na-realize na napakaganda project. Nung umutang po ako noon, gumawa po tayo ng call center na ngayon may 3,000 na ang empleyado. So ganun, inutang natin yan almost 20 years ago. 20 years after, 3.5 billion, kulang yan. Kulang pa nga. Dapat na 10 billion eh. Ang ginagawa lang po natin, ina-advance natin yung development. Kasi kung mag-aantay tayo ng 10 years, yung cost of development, mahal na. Kagaya ng call center, ginuwas ko 100 million nun. Sabi ang mahal naman. Pero ang kita niyan, 4 million a month. Nabawi namin in 2.5 years. Gawa-gawa tayo ng bagong syudad. CAPSUR Uptown. Ayaw ba nyo magkaroon ng bagong syudad na may hospital, may terminal, may call center, may hotel? Kailangan yan, putangin natin yan. Dahil kung dati, ginawa ko yung CWC, nakakilala tayo sa buong mundo, at tayo nyo, pag nabuksan yung CAPSUR Uptown, hiling-hilang tayo makikilala sa buong mundo. Sisikat pa tayo at asahan nyo, yung mga nagpabash dyan, sila una magpapapicture dyan. Sir, how much and sa kita amount, sir? So far, 3.5 billion ang nakaplano sa DPP. At ito lang gusto ko rin remind, kung hindi ka good credit, hindi ka papautangin, di ba? So ang CAPSUR, good credit, maganda reputasyon na kayang-kayang umutang ng ganyan. Ang ibang probinsya hindi ganyan. Bakit? Ano tayo? Highest revenue, second highest revenue earner tayo sa buong Pilipinas last year. Bako ang Negros number 1, number 2 tayo. Tapos ang CAPSUR now is the third wealthiest province. Ano ba yung sabihin? Yung probinsya ang may maraming asset. Pag nagawa
paano yung Kamso Uptown, number 1 na tayo. So ngayon, ang bangko, dahil maganda yung liderato, maganda yung governance, napapautan ng ganyan. Ayan na napahayag mga tugang ni Governor Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya itong paratuyaw na nag-aapot sa inyo mapapaduman uutangon. Ito po mga tugang, duman pa lang sa session duman pa lang sa pag-aadal, aram na kung saan mapapaduman. Pero kung hinahapot mo giraray, kabali duman, iyo ang health, education, saka up-down na city project. Ano po, si mga paarong ni, so duman na maibubugtak, kabali na ang pagpapatindog nin mga tulay at kinakaipuan kan sa tuyong mga kababayan, tinampo, mga infrastructure project. Ano po, sumalinaw, mga tugang na angabos na uutangon kada probinsya kan Camarines Sur, mga tugang ini mapapadalagan sa maray na mga proyekto na kinakaipuan talaga kan sa tuyang mga kababayan digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. So siguro kung nagaantabay itong mga kritiko kan administrasyon digdi po sa laog kan probinsya, nalinawan na sinda, and ara mo ang sarong bangko daiman po yan na ma-offer sa parte mismo kan na sarong LGU, kung ang sarong LGU maayo po ning kakayahan na magbayad. Kaya nga ni kadakol nin na bangko kan maaraman na kadakol ng mga proyekto na itutulo digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, and naaraman mismo kan mga bangko na magagayon ang mga proyekto na papadumanan kan na kwarta na gagamiton kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Nagdaralagan si mga bangkero, si mga bangko nagdaralagan duman po sa probinsya ng Camarines Sur, tangani po na mag-offer na sinda iyo ang utangan. So nagpili ang gobyerno provincial kan Camarines Sur, iniling si mga interest. Si sarong bangko may collateral 1 billion, dahil mo da mahihiroan 1 billion peso, mga tugang. May collateral, halangkaw pa ang interest. Pero ini yung nauutangan po mga tugang, iyo po ang DBP. Kung itinatago ni kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, duman sa mga kritiko kan administrasyon, kung tinatago ni, dai po yan isasabi kung sa inabangko, mautang, kung pirang kantidad, and uutangon, dai man tinatago, nag-agi nga ni sa deliberasyon o ngunyan, sinasabi nindo, sa inyo mapapaduman, malinaw na mga tugang, education, health, up-down city project, infrastructure, tulay, tinampo, asin kadakol pang iba na mga proyekto na sigurado na kaipuan kan mga namamanwaan and makakatabang. So, masakit lang po kaya na sige ang ngaw-ngaw, daiman po nag-aarama mga tugang. Daiman inaaram kung paano ang pagpapasar po nin sarong ordinansa. For decades, LYRR Deca Homes Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Ano mga tugang padagos-dagos kita? Atugang nagpapadagos ng unyan ang investigasyon sa mga accounts, sa mga kwarta, sa mga deposito kaniyo pong mga kontratista na napangaranan na involved po duman sa flood control project mga tugang. Si mga kontratista nagpo na po mag-investigar iniyo pong grupo kan Anti-Money Laundering Council. Iniyo pong EMLC tanganing aramon itong mga kwarta itong mga deposito kaniyo pong nasambit ng mga kontratista na involve digdi po sa parte ka na flood control project na iyo ang pinakadakula pinakadakula na kontrobersiya ngunyan digdi po sa Pilipinas sa mga tugang. Ninuli po ka na mga proyekto na sinasabing completed pero daiman
uli kan sinasabi po da nga mga project na completed pero mayo man ghost project na sinasabi ninda. Kaya ngunya inaagad po baga si tabang kan EMLC tanganing imbestigaran kung pira talaga ang mga kwarta mga deposito kaniyo po nga mga kontratista na mga involto kabali na itong mga opisyal mga sinasabing mga opisyalis kan DPWH. Ngunyan, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, na nagaantabay, digdi po sa laog na programa, nahiling, napag-araman po mga tugang, nahiling ngunyan, napag-araman kan Anti-Money Laundering Council, EMLC, na digdi po pala ang sarong kontratista mga tugang si Mark Aribalo baga si Mark Aribalo mga tugang sinasabi kan na Anti-Money Laundering Council EMLC sa inda pong nahiling na igwa pala nin 17 bank account 17 partner na bank account subuot iniyo po mga tugang Wawaw Builders. Na pagsasadiri po ang Wawaw Builders sa mga tugang, an may sadiri kani sabi, iyod po da si Mark Alan Aribalo. Na kung sain iniyo po inipit kan Court of Appeals mga tugang. So ngunyan mga tugang siguna sa findings, sa pag-aadal, sa pag-imbestigar, basado sa pag-imbestigar, pag-aadal, kan EMLC, kaniyo pong Anti-Money Laundering Council, digdi po mga tugang, na nakakuha po nin bilyonaryo.com mga tugang, anwawaw da, anwawaw mga tugang, anwawaw subuot, may joint account sa mga venture partner, iniyo po mga tugang, sinasabi iyo po da, subuot ining mga venture partner kani, iyo po ang Pinon Construction, City Leoncio Construction, asin na Octagon Concrete Solution na mga tugang. So, ang mga account na naka-freeze ngunyan, ang mga account na naka-freeze da ngunyan na mga tugang, iyo ang Land Bank of the Philippines. 10 ang account sa Land Bank of the Philippines partner. BDO Unibank, mga tugang, BDO Unibank, 4 ang accounts. China Banking Corporation, 2 ang accounts. Asin, Metropolitan Bank and Trust Company, saro po ang account sa mga tugang. Account. Kaniyo pong Wawaw, mga tugang. Kan Wawaw Builders. Yan na basado subuot mga tugang sa EMLC. So, nagpuon na mga tugang, sabi pa sa report, sabi pa sa report mga tugang, nagpuon subuot ang Wawaw bilang sole proprietorship, bilang sarong sole proprietorship. Ang kapital kani pagpuon sa negosyo partner kan Wawaw 9 million pesos. 9 million pesos. Dahil kung pwedeng magsabing sana tamayo nga ni kuning imo, milyon bagayan, dahil tama niyang pwedeng sabihin na 9 million pesos sana. So ang kapital niya kan magpuon ini sa negosyo ana Wawaw Builders sa mga tugang. Ang sabi subuot 9 million pesos. Ang puhunan kani partner ang kapital 9 million pesos kan magpuon sa negosyo. Nagpuon siya sa negosyo 2017. 9 million pesos. Pero ngunyan, ang kwartana kan Wawaw, billion pesos mga tugang. Billion na, billion, bakong milyon, billion, kwartana. Asin, nagkukontrata na
naglalaog na sa kontrata iniyo pong wawaw, mga tugang, bilyones pesos na, bilyon ka pesos na ang nilalaog na kontrata ang sinusungkit kani kan wawaw builders, mga tugang. Nag-abot na po uminabot na po mga tugang, sabi 58% na ang nakumitir kani, asin nare-receive naman nare-receive naman po 6.88 billion pesos. Isipon mo yan 6.88 billion pesos sa Department of Public Works and Highways, DPWH, kan nakalihis na 5 taon. So iyan na mga tugang ang mga kontrata na nalalaog niya. Paghali po ni 9 million pesos na kapital ang mga kontrata na nilalaog na kani, iyo po ang 6.88 billion pesos sa Department of Public Works and Highways, DPWH, sa laog sana kan nakalihis na 5 taon. Iyan. So digdi po nahiling, napag-araman, duman sa mga kababayan ang sabi, napag-araman po mga tugang kan EMLC na naglaog po sa account kan wawaw an 16 billion pesos. Naglaog sa account kang wawaw 16 billion pesos, asin 12.86 nagluwas gikan po kan 2022 sagkod ng 2025, mga tugang. So sa nasambit ng panahon, mga tugang, na red flag kan na council ana 2.948 covered transaction report, mga tugang. So yan. Kabali po mga tugang sa sinasabi, iyo po ang single transaction sa kantidad na 387 million pesos, asin 28 na suspicious transaction reports. Sumaliwanag yan. So sa nasambit ng aktibidad, sa nasambit ng aktibidad, mga tugang, digdi napag-araman kan grupo kan EMLC ang deposito na uminabot na po, mga tugang, sa 2.41 billion peso, kumpara duman po sa withdrawal na 24 million pesos sa naman. Duman sa 2.41 billion peso nakapag-withdraw lang nin 24 million peso. Kuyan pa, bilyonis pa, mga tugang, ang pinag-uurulayan na kwarta from 9 million to billion. Paghali po sa 9 million naging billion na si kantidad. So dai na kontento sa nakakakuha sa nakukuha ang kontrata sa DPWH, nasungkit pa man, mga tugang, ana wawaw nin 8.87 million peso subuot na kontrata sa National Irrigation Authority. Sa National Irrigation Authority, o NIA, administration gariya na kaya lang authority, NIA, mga tugang, National Irrigation Administration. So digdi po nakakuha pa sindada subuot ning kontrata na 8.87 million pesos na kontrata sa National Irrigation Authority o National Irrigation Administration. Sa indaw yan, asin igwa pa po, mga tugang, nin 4.17 million pesos na deal sa Philippine Health Insurance Corporation. Pati niya nilaog na partner, pati PhilHealth nilaog papalan,
kaniyo pong wawaw, bako lang itong mga DPWH, PhilHealth partner. Kaya nagkarulugi-lugi pa lang si mga PhilHealth magaganto. Pero, so iyan na nasabi. Iyan na nasabi mga tugang. And si Arevalo po, si Arevalo mga tugang, ang sabi, subuot sa nagluwas na pag-aadal kan asin investigasyon kan EMLC, si Arevalo da may sadiring unsing bank account subuot. Igwanin da sadiring unsing bank accounts. Kabali and joint accounts kan agum kani subuot na si Jessica asin an aki na sinda Marcos Rain asin na Marites da ang mga tugang. Na binanga-banga da sa anom na account sa BDO Unibank mga tugang. Binaranga-banga sa anom na account sa BDO Unibank apat da sa Land Bank of the Philippines asin sa Roman sa China Bank. Grabe. So iyan na mga tugang. Kung babasiyan mo iniyo, kung babasiyan mo ining report, nahali digdi po sa partibismo kana EMLC, talagang bigla pong lubo, biglang lubo ang yaman na subuot kaniyo mga tugang ni Arevalo. Kan Wawaw Builders. Biglang lubo. Iyan, basado yan sa pag-aadal mismo. From 9 million pesos, abot na pong bilyones pesos ang kwarta kani. Ang kapital kani mga tugang. Malata, kadto, sa sul, sa naman sinda kukurkontrata. Pagkatapos mga tugang ngunyan ang kinukontrata ninda ini na pong mga bilyones pesos na kantidad. Nalaog pa nga ni da kan Wawaw Builders, nalaog pa da ang PhilHealth, may kontrata pa sa PhilHealth, may kontrata pa sa National Irrigation Administration. Ihaputon ta daw kaniyo iniyo pong mga yaon dyan sa NIA. Sa NIA. Aputon ta daw mga tugang kung digdi sa partibismo kanda Bicol, nakakuha ning kontrata sa NIA o sa inining lugar. Maaraman ta, mga tugang, sa mga masudod na mga aldaw ta, dakulang bagay yan dapat sa inapabugtak. Kung nagkaigwa ning kontrata, sa partibismo kanda NIA, sa National Irrigation Administration, sa inpo na duman. Sa iniyan. Ang kantidad na nako ang kontrata, mga tugang, nasungkit ni Wawaw, milyong kontrata sa National Irrigation Administration, na kantidad 8.87 na milyon na subuot. Sa partikan PhilHealth, nakakuaman da ininin na kontrata na 4.17 na milyon pesos. Ano ang kinontrata niya sa PhilHealth, partner? Dahil na unambitan pa digdiya. Sa masurod na daw, siyempre ahaputon niyang kan kuya, ahaputon niyang kan kongreso, ahaputon niyang kan senado. Taini si inahagad. Ano nga si mga na-praise na account nindo, ano nga igwa na nga kamo ni na report kayan. So, ano nga si mga proyekto na pinagagibo, inaharagad kaya ngunya na. Inaharagad na ngunyang kan mga congressman, asin kan mga senador. So, digdi na pagaramanta na ang Wawaw pala may kontrata sa NIA, sa National Irrigation Administration ng 8.87 million pesos. Ano yan? Irrigation facilities, ano yan? Farm to market road, o kung ano, iapot ta daw sa inyan, aramon ta daw digdi sa Bicol, kung igwayan nin kontrata digdi. Taday lang, day pa po kaya naisabi kung sa ina lugar ini. Day pa naisabi kung sa ina lugar. Pero, iyo yan ang nakuada subuot na kontrata. Saka ang PhilHealth,
pagmati ko kaya ining PhilHealth bako manggarudig di inda lang day taman masiguro kung may transaksyon sinda digdi sa PhilHealth Bicol o sa ibang lugar mga tugang iniyo pong 4.17 million na pesos. Pero darakula ang mga account, isipon mo, sabi, si Aribalo, igwada subuot, nin, unsing bank accounts. Unsing bank accounts sa partner, sa diri niya. Kabali digdi ang joint accounts sa agum, subuot na si Jessica, asin na aki subot na si Marcos Rain, asin Maritis, mga tugang, binaranga-banga na anum na accounts sabi sa BDA Unibank o BDO Unibank, asin sa Land Bank of the Philippines, asin sa China Bank. Maruluwas pa yan mga tugang. Iyan basado man lang po iyan sa parte mismo kan nagpapadagos na investigasyon sa paglapag sa mga kontrata na nilaugan kani, asin ito po mga tugang na mga kwarta kani sa bangko. Digdi po nagpupo na kaya mag-imbestigar, iniyo po mga tugang AMLC. Iniyo pong Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Council. Napag-araman igwa po ning disisiting bank accounts ang Wawaw Builders subuot na pagsasadiri ni Alan Aribalo na inipit ngunyan kan Court of Appeals. Basado po yan sa findings kan AMLC na nakuha po kan nanako po mga tugang. So Wawaw subuot may joint account sa mga venture partner kani. Apwera kadtong sadiri ni Mark Aribalo ining Wawaw Builders, igwa pa siya ning mga partner. May mga kapartner pang mga kontratista. Su personal niya mga tugang na account 11. Pagkatapos plus iiba mo na itong mga partner, igwada ang DCCT na accounts sa bangko, ipambira. Medyo grabe ni. Land Bank of the Philippines, 10. Accounts, BDO Unibank, 4 ang accounts, mga tugang. China Banking Corporation, 2 ang bank accounts, Metropolitan Bank and Trust Company, saruan account. From 9 million pesos napuhunan kan na 2007 o 2017 mga tugang, ngunyan bilyon na ang puhunan. Naku. Nakuha niya si Patama, partner. Nakuha si Patama kan negosyo, kaya lang saro siya sa tinatamaan man ngunyan kan investigasyon. Nakuha niya si Patama kan negosyo niya na nilaugan, from 9 million pesos naging bilyon na ang kantidad, mga tugang. And sabi ko nga ni, nakuha si Patama, kaya lang tinatamaan man siya kan investigasyon ngunyan. Saro siya sa kabali sa iniimbestigaran ngunyan kan gobyerno, kabali na ang Congress, asin man ang Senado, mga tugang. So iyan, update lang po, kadakol pang mga update, mga tugang, digdi po sa gidigibong investigasyon. Kaya lang, medyo inabot na kami na oras, makapi-kapi na ako, sabi ni Busay, magkapi ka na. So, inabot na po kami na oras, nin pamamaaram, mga tugang, sa laog kan programang Radyo Banat, sa pangaran kan regular host kan na programa, Kabinji Rivera, asin man siyempre sa engineering department, iyaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan maladyo. Salamat po, Basta Barreta, sigurado.
Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Mula sa unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus.